can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody's singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. A praise goes up, the rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. With shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. O Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, kanina pa namin nararamdaman ang presensya mo. Salamat muli, Panginoon, kami dinala mo ng banal na Espiritu Santo mo. Maraming salamat, Panginoon, muli binigyan mo kami ng pagkakataon na minsan pa makapag-aral ng salita mo. Una po sa lahat, Panginoon, gawin mong malinis sa aming mga puso, ang aming mga isip, gawin mo kaming karapat-dapat sa dakilang gawain mo, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa oras na ito, sa lugar na ito, ang pangalan mo lang po ang maitaas. Ikaw po, Lord, ang magbigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman sa pamamagitan ng mga salita amin. Lord, I pray, kung sino man na nanghihina, patuloy mong palakasin sa pamamagitan ng salita mo. Kung sino man na may sakit, pagalingin mo. Kung sino man na nangangailangan ng himala, ng milagro, Lord, ikaw mag-miracle sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat muli sa victory na binigay mo po sa amin sa araw na ito. All these things we ask in your most precious and wonderful name. In the name of Jesus. Amen and amen. So sa hindi pagtatagal, alam ko, excited na po tayo makinig ng salita ng Diyos. If you have your Bibles, you can turn your pages in the book of 2 Kings, chapter 20, verses 1 to 3. In those days, Hezekiah was sick and near death. And Isaiah, the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Ang sabi sa kanya. Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Basbasan ng Diyos mga talatang binasa po natin, makakaupo na po tayo. So brothers and sisters, pag sinabi po nating destroyer or troublemaker, so he is none other than Satan. Alam natin, sigurado yan. Sure ball yan.
Pag sinabi mong destroyer, si Satanas talaga yan. At pag mayroon destroyer or troublemaker, of course, meron din troubleshooter. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. And there is no trouble that He cannot fix. Pag binabanggit po natin ang pangalan ng ating Panginoon. And there is no trouble that God cannot handle. Amen. Kaya nga sabi sa book of Acts chapter 4 verse 12, nor is there salvation in any other. For there is no other name. Take note, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Pag sinabi nating salvation, soterios in Greek, ibig sabihin po, it means deliverance, preservation, safety kasama, or salvation. So ibig sabihin, walang ibang pwedeng magligtas po sa atin kundi yung pangalan lang ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Not only our souls, para maligtas, pati yung mga troubles natin, yung mga problema natin sa buhay, yung mga hardships natin, yung mga struggles po natin, He will save you and He will deliver you. Amen? So for your information mga kapatid, alam natin, we are all in the last days. At ang last days po ay araw po ng mabibigat na problema. Problema kabi-kabila, harap, likod, taas, baba, lahat na, kaliwa, kanan. At kasama po yan sa buhay po natin bilang Kristiyano. Kasi nga po, ang sabi po sa John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. So, ibig sabihin, whether we like it or not, tribulation is inevitable. Hindi maiiwasan dahil nasa mundong ibabaw pa rin po tayo. At binanggit din po yan sa Job 14 verse 1. Man who is born of woman is of few days and full of troubles. So sa madalit sabi, kasama po talaga ang trouble po sa atin. However, ang sabi ng Panginoon, be of good cheer. Magalak ka daw, matuwa ka daw. I have overcome the world. Pagtagumpayan na niya. Ibig sabihin, God had already overcome all our struggles in this world. Alam niyo mga kapatid, wala nang patutusin, wala namang problema sa problema. Sometimes, it is our mindset that becomes the issue. Bakit ko po sinabi? We make the problems bigger and bigger. We magnify the problem so much. Kaya lumalaki yung problema. Bakit kaya ang gawin po natin? Make God bigger in your life. Make God stronger in your life. Make God mightier in your life or than any trouble that you face in this life. Para yung problem po maging mas maliit. Palakihin mo yung Diyos mo dahil talaga naman malaki at higit na mas matindi ang Diyos mo kesa sa problema. Para maging overcomers po tayo mga kapatid. Kaya nga anuman po yung problema dumarating po sa buhay po natin, we need to learn how to convert our struggles and hardships into miracles. Kahit anong klase ng problema sa sakit, sa emosyon, sa finances, pwede pong i-convert sa miracle. At tayo pong lahat ng mga Kristiyano ay kailangan maging good converters. Huwag po natin tignan kung gaano po kalaki yung problema, but rather think on how you can convert your struggles or problems into miracles. Why? Because our God, your God, yung Diyos po natin, my God as well, is a God of miracles. However, the question is, how can we convert or turn our struggles into miracles? Later on, malalaman po ninyo kung paano. Meanwhile, let's talk about King Hezekiah. Brothers and sisters, ito po si Hezekiah may not be the most popular king, but he was a very good king. Naging hari po siya at the age of 25 years old. Ganun po kabata. In fact, he had a good record. Bakit? Because he did what was right in the sight of God. Gumawa siya ng mabuti. Gumawa po siya ng mabuti sa harapan o sa mata ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtanggal po ng lahat ng Diyos-Diyosan during his time. So in other words, siya po ay nagustuhan po ng ating Panginoon. Why? Because in 2 Kings chapter 18 verses 5 to 6, he trusted in the Lord God of Israel. For he held fast to the Lord, he did not depart from following him, but kept his commandments.
And this is what the Lord wants us to do. We put our trust in God, hold on to Him, follow His commandments no matter what situation you have in life. And I believe kung lahat lang po ng mga presidente sa lahat ng mga bansa in every nation will put their trust in the one and true living God, then every country will be great. Kaya nga po pinagdidiinan ng Bible na mapalad daw po yung bansa na ang Diyos ay ang ating Panginoon. Amen? Hindi lang mapalad mga kapatid. There's nobody to trust. Kung di ang Diyos lang, wala na pong iba tayong pwedeng pagdiwalaan. Siya lang po talaga. He is the only one who can solve the problems in this world. Kahit anong klaseng problema yan na hindi kaya ng tao, pero ang Diyos kayang solusyonan yan. Pero naniniwala ko kung alam lang po nila. Kung alam lang ng mga presidente yung sikreto, katulad ni King Hezekiah, he knew the secret. Alam niya na isa lang po ang pagkakatiwalaan. Ang Diyos lang. Kaya po naging maayos po siya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, let's put our trust in God. Sa Diyos po na tumutugon. Sa Diyos lang po tayo umasa. Huwag po tayo umasa sa tao. Pag ito po ang ginawa po natin, you will see how God will move in your life. Brothers and sisters, ayaw po ng Panginoon na nahihirapan po tayo. Marami po mga Kristiyano, pati hindi Kristiyano, hirap na hirap. Kaya madalas po tayo nabibigo. Because we put our trust in man. Even in our own principle, our own concept, our own abilities, even in our own strength. Ang kailangan, ang tiwala po natin nakafocus or nakatuon lang sa ating Panginoon. At siya lang po ang inaasahan mo at naniniwala ako na merong ka talagang maaasahan sa Diyos. Now, moving forward in 2 Kings chapter 20 verse 1. In those days, Hezekiah was sick and near death. Dumating po yung panahon or yung pagkakataon nagkaroon po ng struggle or hardship or problema si King Hezekiah. Nagkaroon po siya ng matinding sakit. Malapit na po siyang mamatay. At kung gaano po kabigat yung sakit po niya, ganun din po kabigat yung message po ng Lord sa kanya through prophet Isaiah. Ang sabi sa kanya, for you shall die and not live. Yun ang sabi sa kanya. Siguro pag ikaw ang sinabihan nun, hindi ko alam kung anong gagawin mo. Ang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed for men to die. Kaya ito din po ang sinabi kay Hezekiah. It is time for him to die. Diniretso po siya ng ating Panginoon. Hezekiah knew that God is telling the truth because God said it to him directly. Diretso! Brothers and sisters, I just want you to know na isa po sa pinakamabigat na problema ng isang tao, yung malaman mo, minsan sa doktor, or mismo sa Diyos nang galing, diniretso ka na ikaw ay mamamatay na. Di bali na po siguro kung meron kang problema sa finances, madaling gawa ng paraan yan eh. Yung problema sa emosyon, sa relasyon, madaling gawa ng paraan yan eh. But God, telling you directly that you are going to die. Ano ang gagawin mo? I believe it is dead end for King Hezekiah. At pag sa atin din po sinabi yun, ang iisipin din natin, dead end na. And you cannot do anything about it. Dahil ang Diyos na po mismo ang nagsabi. However, during those time, ano po ang ginawa ni King Hezekiah? Take note, yung hari na nagtitiwala sa ating Diyos, ano po ang ginawa in 2 Kings chapter 20 verse 2? Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Ulitin ko, he turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Sa madalit sabi, he faced the wall. Hindi po siya humarap sa tao. Ang hinarap po niya yung wall. When he received this bad news. So malamang hindi lang po siya ang tao na nandoon or hindi lang po si Isaiah ang nandoon na kasama niya. Nung panahon, baka pati po yung mga officials nandoon din po sa lugar na yun. And that act of facing the wall signifies that he wants privacy. Or he wants to be alone.
para hindi po makita ng ibang tao na umiiyak po siya. And for a better devotion, mga kapatid. At ang bawat mananampalataya ay naniniwala po ko na kailangan may wall din po tayo sa buhay po natin. Ano po yung wall na yan? Ang Diyos po yung wall po natin na dapat na sinasandalan. Yan po yung unang-una nating tinatakbuhan. Because the Lord is our refuge, He is our strength, He is our fortress. Sa madalit sabi, siya po yung muog po natin. Then you pray. Amen? Kaya nga po si Hezekiah, pray to the Lord. And this is the best thing that we can do. In times of struggles, ano man yung problema mo, you must pray, you should pray, and you have to pray. No matter what. Pray until something happens. I-push mo yan. Amen? When it comes to problems, ito lang po kaya natin gawin eh. Ang daming examples sa Bible. One of them is Jesus Christ. When He fed the 5,000 people, anong ginawa niya? Nag-pray, nagpasalamat. Ano nangyari? Yung problema naging miracle. What about Peter? When he was captured by King Herod, kinabukasan papatayin na po siya, kinulong po siya. Anong ginawa ng church? Nag-pray yung church. Ano nangyari? Nakalaya si Pedro. Kaya yung struggle niya, yung problema niya, naging miracle din. Na-convert sa miracle. Why? Because of prayer. Dahil sa panalangin. Ano ibig sabihin? Prayer is the key when problem arises. Yan po ang susi. Sa finances, sa sakit, sa emotional problem, yan po ang kailangan po natin. Meron kang problema, you kneel down. Pray ka kagad. I-push mo kagad yan. However, the question is, what kind of prayer ang gagawin po natin? Brothers and sisters, naniniwala po ako, meron pong tinatawag na common prayer. Sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. So ito pong ask, seek, and knock. This is the common prayer na ginagawa po ng lahat ng tao. Kasama na po tayo dyan. And ever since in the Old Testament, pati yung mga propeta, ganyan po, pag nananalangin. This is how they pray. Sa panahon natin, ganyan din po. Nagpe-pray tayo, hihingi, maghahanap, kumakatok. Lord, give me this. Lord, give me that. Lord, I want this, I need this. Ganun tayo. Alam niyo po, wala pong masama dyan. Yan po yung turo ng Diyos po sa atin, na manalangin po tayo, humingi po tayo. But do you believe that there is a more effective prayer kaysa sa usual po na ginagawa po natin? Kaya nga po nakikita po ninyo, marami po ang humingi pero hindi po nagkakaroon, hindi nakakatanggap. Marami naghahanap, they could not find it. Marami kumakatok, hindi po pinagbubuksan. Why? Dahil meron pong kulang or mas effective na content ng prayer. Now, ano po yun? Brothers and sisters, one of the most effective prayer is the prayer of King Hezekiah. And this prayer is we need nowadays. Ano man ang problema, ang struggles mo sa buhay. Now, anong klaseng prayer po yan? In 2 Kings 20 verse 3, remember now, O Lord, I pray. Ulitin ko, remember now, O Lord, I pray. Ano po mapapansin po ninyo? More often than not, ang prayer po natin humihingi, naghahanap tayo sa Diyos. Pero yung prayer ni King Hezekiah ay nagpapaalala po sa Diyos. Take note, hindi po sinusumbat, kundi nagpapaalala. Lord, alalahanin mo. Lord, remember. Ano ang pinaalala niya? How I have walked before you in truth. So, ibig sabihin, pinaalala niya kung paano siya sumunod, paano siya lumakad sa ating Diyos. Ano pa? And with a loyal heart, pinaalala din niya na tapat yung puso niya sa ating Panginoon. What else? And have done what is good in your sight. So, pinaalala din niya kung ano yung kabutihan na ginawa niya. Ano po ibig sabihin? This is one of the most effective prayers in the sight of God. Yung ipaalala mo lahat yung ginawa mo mabuti sa kapwa mo, sa gawain niya, yung pagsunod mo sa Lord, yun ang gusto ng ating Panginoon. And it is very effective. Tsaka ka humingi ng kailangan mo. Amen? Nandiyan pa ba kayo?
But talking about prayer o pagpapaalala ng prayer, the problem is, paano kung wala kang ginawang mabuti sa Lord? Kailan po makakasagot yan? So I remembered years ago, share ko lang sa inyo, siguro more than 10 years na mga kapatid. Baka 15 years na rin lumipas, no? Si Sister Portia po, yung anak kong bunso, nagkasakit po siya. So, siguro mga 10 araw na po siya sa ospital. Hindi po namin alam mag-asawa kung anong gagawin. Talagang nandun na po, mababa na yung platelet ng bata. Hindi naman dengue yung sakit. Sasalina na halos ng dugo. 10 araw, talagang malaki na yung bill, mga kapatid. So, more than 15 years ago. So, hindi ko alam ang gagawin ko. Umiyak ako sa Panginoon. So, there was this day, nagre-rehearse kami nila Pastor Les. Habang nag-e-ensayo po kami sa CC, at the back of my mind, umiyak ako habang kumakanta. Tapos sinasabi ko sa Lord, Lord, naglilingkod ako sa iyo, baka nakalimutan mo. Hanggang ngayon, kahit may sakit ang anak ko, ginagawa ko to, kahit nahihirapan ang kalooban ko, Lord, alalahanin mo yung mga ginawa ko. Yun ang prayer ko at the back of my mind, habang kumakanta, habang umiiyak ako, mga kapatid. Ano nangyari? Right at that moment, tumawag yung asawa ko, Sister Raquel. Daddy, tumaas na yung platelet ni Portia. Ano ibig sabihin? Yung problema ko naging miracle because of prayer. Why? Bakit ako tinugon ng Diyos? Ang sabi sa Galatians 6 verse 7, for whatever a man sows, that he will also reap. Ibig sabihin, pag sumunod ka sa Lord, siguradong aani ka. Pag nagtanim ka na mabuti, aani ka na mabuti. Of course, pag nagtanim ka na masama, aani ka rin na masama. It is like good and bad karma. What goes around comes around. Ang sabi nga ni Robert Louis Stevenson, mga kapatid, do not judge each day by the harvest. Huwag mo daw husgahan yung bawat araw sa pamamagitan ng harvest mo. You reap, but by the seeds that you plant, mga kapatid. Yun ang sabi niya. So, and I believe, brothers and sisters, ngayon pa lang, aani ka na ng mabuti sa Diyos. Ngayon pa lang, aani ka na. Bakit? Yung palang pagpunta mo rito yung pag-attend mo rito namasahe ka, napagod ka, nag-effort ka, nabigay ka ng panahon. Yung pa lang, aani ka na ng mabuti sa Panginoon. Partida, ito pa lang ang ginagawa mo. Kaya nga ngayon pa lang, God is already preparing His answers for your prayers. And He is ready to send it anytime soon. Alam nyo kung minsan, mga kapatid, it is not an apple to apple. Alam natin yan, ang blessing minsan, ang pagpapala ng Panginoon, hindi naman apple to apple. Iba-ibang klase yan. Minsan, it comes from different packages. Minsan sa pera, minsan sa healing, minsan sa protection, minsan sa material, minsan sa mga promotion sa trabaho, minsan naman sa negosyo, nakapag-close ka ng transaction or deal. At naniniwala ko na kahit hindi mo nga hingin minsan sa Lord, automatic na yun, makukuha mo. Why? Meron kang hinasik na mabuti. Kaya meron ka rin aanihin. Ano po ibig sabihin? Meaning to say, kailangan meron kang pondo doon sa itaas. Para pag nangailangan ka, mawi-withdraw mo kaagad. May sagot ka agad. And that is the major principle of sowing and reaping. However, the question is, did you have a deposit up above? May deposito ka ba sa taas, sa langit? Kapag magpe-pray ka, Lord, alalahanin mo. Lord, remember. Ano sasabihin sa iyo ng Lord? Anak, ano ba dapat ang alalahanin ko sa iyo? Ano nga ba? Yan ang problema. Brothers and sisters, bawat pagsunod po natin sa salita ng Diyos, every invitation sa inyo ng ating Panginoon. Everything you do for God, for your brethren, masama man, mabuti man, nakalista po yan sa harapan po ng Diyos. Kaya nga dapat lahat po tayo, malakas po ang loob natin sabihin sa ating Panginoon, Lord, alalahanin mo yung ginawa ko, alalahanin mo yung pagsunod ko, alalahanin mo yung paglilingkod ko, alalahanin mo yung panahon na ginugol ko sa gawain mo. Yung po dapat, mga kapatid. Kaya lang, paano nga aalalahanin ng Diyos kung wala ka namang ginawang mabuti? Amen? The majority of us, we have our deposits sa bangko. Lahat tayo, karamihan sa atin, nagde-deposit. Okay po yan, wala masama dyan. Pero siguraduhin po natin, nagde-deposito ka rin sa itaas.
Dahil meron po mga pagkakataon kapag nagkaroon ka ng problema, madali ka makakapag-withdraw. Why? Meron kang pondo eh. Yung pera mo wala magagawa yan, pero yung teller, lalo na po yung manager doon sa itaas, may magagawa po yan. Amen. Brothers and sisters, kaya siguraduhin po natin na meron kang pondo. Kasi po minsan pag wala kang pondo dyan, pag dumating yung oras ng kailangan mo, magwi-withdraw ka. Titiyakin ko sa iyo, kung nakapag-ipon ka sa taas, isang prayer mo lang. Isang prayer mo lang. Baka hindi ka pa lumulod at hindi na kailangan mapudpud yung tuhod mo, kakapray. Andyan na ang sagot ng Diyos sa iyo. Mothers and sisters, lahat po ng gawin natin para sa Panginoon, nakarecord po yan. Nasabi po sa Revelation chapter 20 verse 12, "And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened." Take note, books were opened. So it's plural. "And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works." Sa ibang translation, according to their deeds, by the things which were written in the books. Merong book of life, merong book of deeds na tinatawag. Doon nakasulat lahat ng ginagawa po natin, mabuti man o masama. At yan po ang matindi. Lahat po na nagde-deposito o nagpopondo, nakasulat din. Parang bangko lang po yan, nakarecord. That is why ang sabi sa Matthew 6:20, "But lay up for yourselves treasures in heaven." Ibig sabihin, pag dito ka sa lupa nag-invest, nabubulok po yan. Pero pag sa langit ka nag-invest, hindi po yan mabubulok. Kaya nga ang gusto ng ating Panginoon, sa langit tayo mag-ipon. Why? So that when you need to withdraw, hindi mawi-withdraw ka sa Lord. Amen. Alam niyo, ibang klase pag meron kang pondo. Bakit? Balikan po natin si King Hezekiah. Si King Hezekiah, umiyak siya, humarap po siya sa wall. Nag-pray siya, "Lord, at this time, remember what I did. Remember that I have been faithful to you." Ano ang nangyari? Narinig ng ating Panginoon, si King Hezekiah. Siguro ang sabi ng Panginoon sa angel, "Okay, sige angel, sino ba tong lalaking ito?" Sabi ng angel, Lord, si King Hezekiah po. He did a lot of things for you. Ang dami niyang ginawa para sa iyo, gumawa ng kabutihan yan, Lord. Anong mapapansin nyo? Ba kinukomment pa nung angel eh. Kumbaga sa binibuild up pa nung angel eh. Ano ang nangyari? Meron siyang pondo eh. O sige, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Lord sa angel siguro, "Sige, kumilos ka na, bahala ka na dyan." Ang sabi sa 2 Kings chapter 20 verse 4 to 7, "And it happened before Isaiah had gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him saying, 'Return and tell Hezekiah, the leader of my people,'" bumalik ka kay Hezekiah, "'Thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David." Then Isaiah said, "Take a lump of figs." So they took and laid it on the boil, and he recovered. After sabihin ni Isaiah, Prophet Isaiah, yung kay King Hezekiah, hindi pa siya nakakalayo si Isaiah, pinabalik na siya ng Lord. At para sabihin kay Hezekiah na "I have heard your prayer. Narinig ko yung panalangin mo. I have seen your tears. Nakita ko yung pagluha mo, yung pag-iyak mo. And surely, I will heal you." Sigurado, pag-agalingin kita. At hindi lang po yan. I will add another 15 years in your life. Why? Dahil nakapagpondo po ng kabutihan si King Hezekiah. Ibig sabihin, pwede pala na mamamatay ka na, pero dadagdagan pa rin ng Diyos ang taon mo. Dadagdagan pa rin ng Diyos ang buhay mo. I-extend pa rin ng Lord ang buhay mo. Pwede at kayang gawin ng Diyos.
That is why we need to make sure na meron po tayong ipon sa langit. Para meron po tayo may mawi-withdraw. Amen? At sa King Hezekiah, hindi lang 15 years kay King Hezekiah, baka kala nyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, I will deliver you. And this city from the land of Assyria, I will defend this city. Ipagtatanggol. Ipagtatanggol yung city ng ating Panginoon. Ibig sabihin sa bandang huli, nakarecover si Hezekiah, magmula doon po sa sakit niya. Imagine, hindi lang gumaling, dinefend pa ng Panginoon, nakita lahat ng ginawa niya. Yun po ang nangyari. And not only that, another miracle binigay po ng Lord sa kanya in 2 Kings chapter 20 verses 8 to 11. And Hezekiah said to Isaiah, what is the sign that the Lord will heal me? Humingi ng sign. And that I shall go up to the house of the Lord the third day. Then Isaiah said, this is the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing which he has spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees? Sa ibang translations, 10 steps po ang ginamit. And Hezekiah answered, it is an easy thing for the shadow to go down 10 degrees. No, but let the shadow go backward 10 degrees. Verse 11, so Isaiah the prophet cried out to the Lord, and he brought the shadow 10 degrees backward, paatras, by which it had gone down on the sundial of Ahaz. Humingi ng sign si King Hezekiah para malaman kung talagang pinagaling na siya. Ang sabi ni Prophet Isaiah, gusto mong malaman na talagang pinagaling ka na. Ang sabi sa kanya, do you want to go forward or backwards itong shadow? Ang sabi ni Hezekiah, ang pinili niya, let the shadow go backwards. 10 degrees. Yun ang pinili niya. Bakit yung paatras ang pinili po ni Hezekiah? Kasi po yung shadow going forward is the normal direction. Natural direction po yan. Pero yung backwards po, it would seem more of a miracle. Mas astonishing, mas matindi. Kung miracle yung forward, mas madali yun eh. Gawin natin yung mas mahirap, yung paatras. Ganun po, yun po ang pinili po niya. However, the question is, bakit ginawa ng Diyos ito para kay King Hezekiah? Why? Dahil meron po siyang pondo sa itaas. Meron. Kaya binigyan po siya ng matinding miracle ng ating Panginoon. Yung po ang ginawa ni Hezekiah. Nagpondo siya, nagpundar siya, nagdeposito po siya. Kaya nung humihingi siya, ang daming miracle ang ginawa ng Diyos sa kanya. Hinabaan ang buhay, pinagaling sa sakit niya, nagkaroon pa ng another miracle. Ganun po katindi pag nagpopondo ka, pag may ipon ka sa langit. Brothers and sisters, we are living in the last days. Ang last days po, punong-puno ng mga pestilences, ng mga problema, kabi-kabila, mga karamdaman na umiikot. Pagkatapos wala kang pondo sa itaas, anong gagawin mo? What protection can you have? Oh, what protection can you get from above? Magpe-pray ka, tapos wala kang deposito. What would you expect? Kaya nga ang Lord panayang paalala, sabi sa atin, come unto me, lumapit kayo sa akin. Ibig sabihin, magpondo na kayo. Dahil napakaraming problema dito sa mundo. Kaya oras na at kailangan na mag-withdraw ka sa itaas para ma-solve ang problema mo. Oras na para mag-pray ka, humingi ka, para bigyan ka ng ating Panginoon. Padala niya sa iyo. Kagad paalala mo sa Kanya yung mga ginawa mo. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong magsasawa na mag-ipon po sa langit. Yung pagsisimba po natin, nagsisimba po tayo. Pag inuutusan po tayo ng Lord, sumunod tayo. Because in that way, nagpopondo ka, hindi mo lang namamalayan. Amen? Make sure that when we do our transaction with God, from time to time, you have a full deposit. May full account ka sa ating Panginoon. At gawin mong consistent yung pagpupundar o yung pagpopondo. Kumbaga sa totoong bangko, sa literal na bangko, pagka tayo may cheque, pinipirmahan natin, di ba yung cheque? Kung minsan nagwi-withdraw ka, nahihirapan. Bakit? Kasi pabago-bago ka ng pirma. Ako ganun eh, minsan hindi consistent yung pirma ko, nahihirapan akong mag-withdraw. Why? Ibig sabihin, ito po, kung i-relate po natin sa ating po mga buhay, mga kapatid, kung minsan susunod, kung minsan hindi, sala sa lamig, sala sa init,
Minsan pipiliin lang yung susundin. Kung minsan ito susundin ko, Lord, mahirap to, ito na lang madali. No, hindi po pwede maging selective po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos, consistent ka sa pagsunod. Pag sinunod mo ang isa, sundin mo ang lahat ng utos niya. Lahat yan susundin mo. Brothers and sisters, si Moses nga, ang daming pinagawa ng Diyos, isang utos lang ang hindi niya nasunod. Ano nangyari? Hindi nakarating sa land of promise. Ang gusto ng Panginoon, pag sinunod mo ang isang utos, sundin mo lahat pag binigyan ka ng utos ng Panginoon. No buts! Sunod ka lang. Sunod ka lang para pag may hiningi ka sa Kanya, andali, bakit? Lord, sumunod ako sa iyo. Remember, nung sinabi mo magpunta ako kay ganito, ipag-pray siya, sinunod kita. Nung sinabi mo magsimba ako, sinunod kita. Lord, may kailangan ako ngayon, Lord, ibigay mo sa, sige anak, mabilis pa sa alas 4, nandyan na, nasay na. Bakit? Sumunod ka! Yun ang gusto ng ating Panginoon. Mga kapatid, kailangan supisyente tayo. Kumbaga sa bangko, ulitin ko. Di ba pagkakulang ang pondo, ano nangyayari? Talbogan cheque. Pero pag may laman, ang bilis mo makapag-withdraw. Bakit? Pirming may laman yung account mo kay Lord eh. Supisyente anytime mag-withdraw ka, may sagot ka agad ang Diyos sa'yo eh. May laman eh. Kumpleto eh. Marami kang pondo eh. Alam niyo mga kapatid, tututusin, hindi naman kailangan ng Lord ng pera natin. Mayaman ng ating Panginoon. Ang kailangan niya yung oras mo, yung panahon mo. Yun ang kailangan niya, yung pagsunod mo. Pero yan po nagiging problema sa atin. Madalas wala po kasi tayong panahon sa ating Panginoon. Kaya tuloy, pag meron tayong kailangan, hindi natin makuha kagad. Bakit? Insufficient yung fund. Minsan ang masakit, nagko-close account pa. Dapat po sa itaas, kahit paano, nagpopondo ka. Kahit pa piso-piso, kahit variables po yan, pabarya-barya, kahit variables, magpondo ka. Pag pinagsama-sama mo yan, dadami yan, lalaki yan. Bakit marami kang pondo, marami kang ginawa para sa ating Panginoon? Pero sa sisters, we learn what happened to King Hezekiah. He asked for healing. Healing lang. Pero may miracle pang binigay ang Lord. Ano ibig sabihin? May interest, tumubo. Kagalingan lang ang hiningi, pero bukod sa kagalingan, tumubo. Pinagtanggol yung bayan niya, dinagdagan ang buhay niya. Ano pa? Meron pa miracle, yung shadow umatras o paatras. Ganun po katindi. Hindi lang po pinondo niya, yung hindi lang po yun ang binigay sa kanya ng ating Panginoon. Mas marami yung pinalit ng ating Panginoon sa kanya. Masigit pa doon sa pinondo niya ang ipinalit ng Lord sa kanya. At yan ang gusto ng Panginoon. Siguraduhin mo mas matindi ang ipon mo sa taas. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ngayon, magugulat ka na minsan nagulat ka, ayos ang buhay mo, mamaya ang bigat na ng problema mo. Pero, pag may pondo ka, dumating man ang problema sa iyo, walang problema. Sisiw. Bakit? Alam mo, may pondo ka doon. Kaya po si King Hezekiah noon, nagkaroon ng problema. Ano ginawa niya? Humarap lang sa wall kagad, nanalangin eh. Bakit? Alam niya, nakapagpundar po siya sa itaas. Nakapagpundar po siya sa ating Panginoon. Mga kapatid, lahat po ng gawin natin sa ating Panginoon para sa kapwa natin na ginagawa natin, hindi natin sa kanila ginagawa, kundi doon sa itaas natin ginagawa. Kaya nga sa Galatians 6:9 ang sabi, let us not become weary in doing good. Huwag ka daw mapagal, huwag ka daw mapagod sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, sa takdang oras, sa takdang panahon, sa tamang panahon, we will reap a harvest if we do not give up. Aani ka daw sa takdang panahon, sa proper time, sa tamang oras ng ating Panginoon. Ibig sabihin, when we attend Sunday services, we give our tithes to the Lord. When we do our ministry or work for God, when we help our brethren na nangangailangan, we are storing treasures in heaven. Again, whatever you have sown, you would also reap. Apparently, what will be the result? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters,
Stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ulitin ko, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi mawawalan ng kabuluhan yung paglilingkod mo sa Diyos, yung pagtulong mo sa gawain niya, yung pagtulong mo sa kapatiran, yung pag-attend mo ng gawain niya, yung pagbibigay mo ng tithes mo, yung lahat ng ginagawa mo para sa ating Panginoon ay hindi daw mawawalan ng kabuluhan, hindi daw mawawalan ng saysay. In other words, when you serve God, it will not be in vain. When you obey God, it will not be wasted. When you give to God, it will return to you more than what you expected. When you help your brethren, you will reap what you sow. Meaning to say, brothers and sisters, for us to have a successful transaction with God, we need to make sure that we have a full account with the Lord. Para pagdating ng panahon na kailangan mo mag-withdraw, may laman ng account mo. Madali kang makakahingi sa Panginoon. Basta puno at marami kang pondo sa ating Panginoon. Kaya isang push mo lang, sigurado darating yung katugunan ng ating Panginoon. And that is when your struggles become miracles. Sa pagkakataon po ito, mga kapatid, I'll give you a few minutes, just 1 minute. Manalangin lang po kayo habang nakaupo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako ng chance makapagpondo, makagawa ng mabuti, makatulong sa gawain mo. Bigyan mo ko ng lakas ng loob. Tulungan mo ko, Panginoon, kung paano ko gagawin ito. Para sa gayon, pag nangailangan ako, mas madali mo akong tugunin. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon at muli tayo po'y in-enlighten na naman po niya at ni-remind po tayo ng ating Panginoon yung pong kahalagahan po ng pag-iimpok po sa langit. Napaka-importante po niya, mga kapatid. Kung tayo po'y nag-iimpok dito sa lupa, how much more dapat sa langit? Yan po, dyan po tayo talaga nag-iipon or nag-iimpok. At yung pong full obedience po natin sa ating Lord, kailangan buong puso na tayo po'y sumusunod po sa Kanya. At napakahalaga din po na siguraduhin po natin sa bawat oras, sa lahat ng ginagawa po natin, anuman ang utos ng ating Panginoon, kailangan makasunod po tayo sa Kanya. And rest assured, naniniwala naman po ako, pagdating ng oras na tayo po'y may iniintay na tugon ng ating Panginoon, ay meron din po tayo mawi-withdraw. Why? Kasi po, He promised that our labor in Him will not be in vain. Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating pong pagpapagal po sa Kanya. So meanwhile, to all our first-time viewers, maaari ang iba po sa inyo, may matagal na po kayong hinihingi sa Panginoon, pinagpe-pray po ninyo, inaantay po ninyo, at naniniwala po ako na ang ating Panginoon ay makakakilos po sa inyo pong mga buhay. But the first step is, you have to accept Jesus in your life as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Yan po yung unang-unang step po. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2 verse 8,
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw po na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala kung tayo po sinasabi na we are saved by grace through faith? It is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, malinaw po na sinabi ng talata, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin paniwalaan. Yung pong death, burial, and resurrection. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, wala na po tayong gagawin, tutuldok na po tayo dun, or hihinto na po tayo dun. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko ang sabi, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po sa ibang pangalan, kundi sa pangalan po ni Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ikaw yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa or napakaharumi mo. Alam niyo po, as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. Bakit ko po sinabi? Kasi po ang tinitignan po ng ating Panginoon, yung pong taos-puso na pagsisisi. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismoan sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, ang sabi ng talata, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo'y mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap po magbago pag sa ating po mga sarili lang. Minsan magbabago ka 1 buwan, 2, 3, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Kasi sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power to overcome all our weaknesses. At yan din po ang magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So sa pagkakataon po ito, sa lahat po ng ating mga first-time viewers, pwede po ba na itaas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? At habang binabanggit niyo po ang panalangin na ito, nandun na buong puso na tayo po'y nagsisisi po ng ating mga kasalanan. So please repeat after me.
with this prayer, sige po, yuko natin ang ating mga ulo, taas natin ang ating dalawang kamay. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako magsimula ng bagong buhay at didagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step mga kapatid. Para sa pangalawang step po, sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, pwede po kayo mag-message po sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So sa pagkakataon pong ito, bilang pagtatapos, muli, yuko natin ang ating pong mga ulo, tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful message na binigay niyo po sa amin. Salamat sa enlightenment, Panginoon, O God. Patuloy, O Diyos, hayaan mo na lahat na aming mga napakinggan ay tumimo sa aming mga puso't isipan at ito po'y maipamuhay po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli we look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo pa po. And Lord, we pray that you continue to bless us all throughout the week, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.